Praise God. At salamat kapatid, no? Waiting, I believe. Naniniwala ba tayo sa ating Panginoon Kristo? We do believe and we're looking forward to His coming. Malapit na, but we must be prepared for that. Anyway, magandang umaga muli, church. Good morning. Patuloy yung ating messages patungkol sa ating paghahanda, no? Natin na magamit tayo ng ating Panginoon sa gawain, engaging not only ang bawat isa, kundi yung families natin to share the gospel of Jesus Christ. So, our title of our topic this morning is Anchored in Assurance, 2 Peter verses 1 to 10. Okay. Sa mundo natin ngayon, alam natin maraming mga bagay na hindi natin masiguro, no? Sabi nga, we're living in a world full of uncertainty. Especially, ito binabanggit ko before, yung advent of technological na singularity na sinasabi sa one point in time, sa darating daw yung panahon na mas matindi pa ang technology, no? Mas magaling pa dahil sa AI, mas magaling pa sa tao. At darating yung time na yon. That so many people will be affected, no? Ngayon lamang, yung mga kaibigan ko at mga kilala sa mga BPO ay tinatamaan na. Sa Amerika, yung mga jobs doon na binapasa sa Pilipinas, kung hindi naka-base sa US ito, mawawala. So affected ang maraming mga tao. So, darating yung time na ito. Meron pa rin tayong ganitong tinatawag na cancel culture pagdating sa mga siguro Facebook o saan-saan pang mga platforms, ano? Pakikitungo sa mga kaibigan. Pag mayroong problema, ika-cancel ka na lang. Yan ang uso ngayon, no? Shifting loyalties, global instability. Pero isang bagay ang gusto natin magkaroon. Magkaroon tayo ng tinatawag nating security. We crave for security. We want to know our jobs are safe, families natin are protected, at ating future ay secure. Alam natin lahat, pati sa hanap buhay natin sa ating panahon ngayon, parang very unstable. Hindi mo alam kung may trabaho ko ngayon o may next time, no? Sa Amerika, maraming binigyan ng pink slips, mga trabahador, kasi nagda-downsize or maraming mga malalaking mga establishments, supermarkets, wala ng trabaho. Ang dami. Especially ngayon sa direksyon nila sa Amerika, no? Ang daming naapektuhan. But, alam nyo, isang bagay na mas mahalaga na dapat itanong natin. Hindi lamang tungkol sa ating security, tungkol sa ating mga future, pero there's one thing that's very important. Ang tanong doon, ang pinaka-vital question that we can ask is, am I truly a child of God? Napakahalagang tanong yun. Sapagkat alam natin yung kalalagayan natin kung hindi tayo anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, nakakatakot man o hindi natin tayang tanggapin, sinasabi sa atin na tayo anak ng Diablo. So we are actually in a situation where we can be condemned or we are condemned primarily because we are all sinners. At napakaganda, sinasabi sa atin na ang Panginoon ang siyang kumikilos at tumatawag ng kanyang mga tao or His people even before the foundation of the world. So sa context ng ating titignan ay titignan natin yung perspective na kung tayo nga ay Kristiyano na, no? Ano yung dapat ginagawa natin na ebidensya ng ating kaugnayan sa ating Panginoon. So sa mundong puno ng kawalang katiyakan, hinahanap natin ng seguridad. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay ito, tunay nga ba akong anak ng Diyos? Hindi lang relihiyoso po ba ako? Hindi. Kailangan sigurado yung ating connection sa ating Panginoon, no?
Hindi lamang nagdadasal na ba ako, kundi tunay bang ako'y kay Kristo na? Yan ang sasagutin natin. Let's come to the Lord in prayer. Lord God, we continue to ask, O God, for wisdom from your word, O God. Alisin po ninyo ang maling katiyakan at bigyan mo po kami ng tunay na katiyakan. Bigyan mo kami ng pagsisisi kung kailangan at ng pananampalataya kung kami nag-aalinlangan. Ipakita mo sa amin si Kristo, O Diyos, at akayin mo kami na lumapit sa Kanya sa aming pag-aaral na ito. Ito'y dalangin namin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So titignan natin, si Peter is writing 2 Peter, parang ito na yung kanyang final will and testament. Kasi malapit na siyang patayin dito Malapit siyang mamatay. A last message before his death. Sa 2 Peter 1:14. His burden is urgent. Kailangan may bahagi niya ito. Sapagkat maraming darating ng mga false teachers. Maraming darating at believers may become careless and many will be shaken. Maraming mga tao ang malilito, maaring malinlang. So, dito sa verse 10 ay nagbigay siya ng command, no? At yung command na ito ay makita natin parang bakit kinakailangan ibigay pa itong command na ito? Alam naman na pinili na tayo, no? Kanina pinag-uusap pa ni Brother Flore, no? Kino-quote niya Ephesians chapter 1 verse 4. At titignan natin, pinili na pala Pero sabi ni Apostol Pedro, hindi kaya muna. Inulit niya, sabi niya, nagbigay siya ng conclusion, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you produce these qualities, you will never fall. Basahin ko sa ASND, Tagalog. Kaya nga mga kapatid, lalong magsikap kayo na patunayan ang inyong mga pagkakatawag at pagkakahirang sa inyo. O pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. So, mahalaga yung sinasabi ni Peter, no? Pero bago tayo tumuloy doon, sabi dan ni Pedro, therefore, bakit nga kaya? Because verses 3 to 9 ay nag-establish na ng tatlong bagay, no? Basahin ulit natin yung 3 to 9. According as His divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness, to the knowledge of Him that had called us to glory and virtue. So God has given us everything we need to know for life and godliness. Second point, no? God's promises aim at real transformation. Yung pangako pala niya ay magbibigay sa atin ng pagbabago sa atin. Kaya sabi sa atin, we have become a new creation in Christ. May changes. Hindi pwedeng wala. At ito ay kabahagi na ng blessing sa atin ng ating Panginoon. The third one, verse 4 yun. Basahin natin yung verse 4 para makita natin. Verse 4. By which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. So nabago na. Ephesians chapter 2, sabi doon, yung ating kalalagayan as sinners, binanggit doon no? Verses 1 to 3 ng Ephesians chapter 2. Pero verse 4, nagkaroon ng pagbabago. Ayan, dati we were dead in sins and trespasses, in which we once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air. The Spirit is now at work in the sons of disobedience. Verse 3. Among whom we all lived in passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature the children of wrath like the rest of mankind. Ibig sabihin, lahat ng tao, pare-pareho tayo itong ginagawa natin. But merong ginawa ang Diyos. What did He do in verse 4? Sabi niya, but God. Merong ginawa ang Diyos. Dati mong kalalagayan, merong ginawa ang Diyos sa atin. Sabi niya, but God. But, a word of contradiction, merong ginawa siya. Rich in mercy, because of His great love with which He loved us. Anong ginawa niya? Verse 5. Basahin natin mga kapatid. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Okay?
So, yun ang kanyang ginawa. So, the third point, verse 3. Verse 3. Verse 5 to 9. Spiritual growth is the evidence of real salvation. Spiritual growth. What happened? Verse 5 to 9. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, virtue with knowledge, next, knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, verse 7, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Okay, verse 8 and 9. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Ano sinasabi sa atin? Ang conclusion dito ni Peter, since God truly saves and supplies, be diligent to show yung reality ng pagbabago o paggawa ng Diyos sa iyo, pagpili niya sa iyo, no? Ephesians 2 verse 8, 9 and 10, binanggit sa atin doon, tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya, tama ba? For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is God's gift, not a result of works, so that no one may boast. And then what sabi niya doon? We are His workmanship created in Christ Jesus for what? Good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So meron ng plano ang Diyos para sa atin. At kasama dito yung pagbabago natin. No? That is how God is working. Kung ikaw ay tunay na born again, meron tayong pananampalataya sa Kanya, meron changes. Ganda nga yung awitin kanina, even looking forward to His coming, ano? Napakaganda. Yun ang dapat makita natin if we truly believe hanggang sa Kanyang pagbabalik. Yun ang ating endpoint, yun ang ating tinitignan. Kaya kahit anong mga challenges that we face in life, whether challenges or pagpapala, no? Kasi yung iba, pagpapala, nababago na eh. We still look to our Savior. Para yung ating mga plans ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Yan ang ginagawa ng Panginoon. If there are challenges in life, God is pointing us to our Savior na matuto tayo magtiwala sa Kanya. Kung tayo naman ay pinagpala ng Panginoon, God is telling us to support His ministry because hindi naman mananatili yung kayamanan mo dito baka di mo naman adala yan dito. I have more. There's so much blessing when we are with the Lord. Yun ang mas mahalaga. So, kailangan making clear sa atin that Peter concludes, since God truly saves and supplies, we have to be diligent to show the reality of His work in each one of us. Kaya nga, and therefore, ay conclusion na dahil ang Diyos ang nagligtas at nakaloob ng lahat ng kailangan para sa kabanalan, magsikap kayo o magsikap tayong lahat na makita ang katibayan na ito sa ating mga buhay. Amen ba? Dapat makita sa atin eh. Kasi normal lang yung dapat eh. Kung tayo nasa Panginoon, kung tayo totoong born again, may changes. Hindi pwedeng hindi. Hindi naman magiging perfect kagad, no? Pero, mayroong pagbabago. Binanggit sa atin, election and calling. Pagkahirang at pagkatawag. God's sovereign choice. It refers to God's sovereign choosing. Not because we are better, not because we are intelligent, not because in the future tatanggap ako sa Panginoon. Hindi ganoon ang ginawa ng Panginoon eh. But because He is gracious sa atin. Ephesians 1:4, He chose us in Him before the foundation of the world. Pag iniisip ko yun, sabi ko, grabe naman ng Panginoon. It only shows His sovereignty. Not because kung paano ako kikilala sa Kanya, wala pa nga ang mundo eh. Ganun katindi.
ganun kabigat ang power, ang sovereignty ng ating Diyos. Pinili niya tayo kay Kristo bago pa nilikha ang sanlibutan. How about yung calling? God's effective summons. This is God drawing you to the gospel in time, opening your heart, granting faith, bringing you to Christ. Sinabi niya sa Romans 8:30, ang mga itinakda niya ay tinawag din niya. Those who have been predestined, tinawag niya. Ano ba yung kalalagayan natin doon? Ang ating kalalagayan, bakit mahalaga yung tinawag tayo ng Panginoon? Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo in John chapter 6, I think verse 44, binanggit niya doon, unless the Father will draw him to himself. No? Ito, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Napakahalaga nung ginawa ng Ama. Kung hindi tayo makakilala sa ating Panginoon sa Kristo, siya yung kumilos una to draw us to Jesus Christ. Amen ba? Dapat makita natin yung kahalagahan ng work ng Ama. No? Yung predestination na ito, yung pagtawag na ito, yung kanyang pagtakda niya at pagtawag sa atin. Alam nyo, mayroong paradox, ano? Making it sure. Patunayan daw natin, sabi ni Peter. Kung isipin natin, kailangan ba talaga gawin ng Diyos ito? Does God need us to make His choice sure? Tayo ba kailangan ng Diyos para masiguro ang pagpili sa atin? Hindi naman kasi wala pa nga tayo dun eh. But God's decree is unchangeable. Peter is talking about assurance, not God's certainty, but yung ating certainty. Dapat masiguro natin. Alam ng Diyos kung sinong Kanya eh. Pero tayo, para masiguro natin kung talaga tayo ay sa Diyos. Yun ang tinutukoy niya ni Peter dito. No? He's talking about assurance. Not God's certainty, but our own certainty of our own salvation. We don't make election sure to God. We make it sure to ourselves and visible to others to the fruit of our changed life. Makikita ng ibang tao yan kung talagang ligtas ka eh. Makikita ng tao kung totoong elect ka talaga. Kasi nagbago eh. Meron changes. Hindi nga, sabi nga, hindi perfection to. Because God is changing us day by day. Ito yung sanctification process bago tayo mag-glorify. So, very important, makita natin. Kaya, ibig sabihin, kailangan patibayin ang pagpili ng Diyos. Ang tinutukoy ni Pedro ay katiyakan. Pinapatunayan natin sa ating sarili at sa iba ang katotohanan ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng bunga at paglago natin sa ating pananampalataya. In the face of false teachers and deception, assurance is not a luxury, it is protection. Nung sinulat ni Pedro ito, no? Yung mga Kristiyano nasa exile eh. Hindi na nga nila malaman kung anong gagawin nila. At napakaraming mga false teachers and apostasy. That is exactly what's happening today. Maraming mga false teachers. Ito yung time of apostasy before the coming. Marami, kung sabi nga ng scripture eh, kung hindi lang tayo elect eh, kahit yung mga elect, malilin lang siguro kung hindi tayo poprotektahan ng Panginoon eh. Ganong katindi ang apostasy. So, sa nakikita ko in the future, probably there will be miracles that can happen na hindi gawa ng Diyos. And people will believe, especially those na wala kay Kristo. So, anong tinuturo ngayon sa atin? Number 1, the diligence required. Ang kinakailangan pagsisikap. No? Ito na yung message natin kasi title pa lang yun nandun eh. Okay? The diligence required. Ang kinakailangang pagsisikap. Peter says, be all the more diligent. Be all the more diligent. Intense effort, eager, seriousness, deliberate pursuit. Hindi to legalism, no? Hindi to legalism. Not earning heaven. Ibig sabihin, hindi natin ginagawa yung mga bagay na ito para tayo maging
citizens of heaven. Hindi yon. This is not the seriousness of a believer who says, Lord, I want the reality of your saving work to be clear in me. This is the seriousness of a believer who says, Lord, I want the reality of your saving work to be clear in me. Ibig sabihin, gusto natin, ang prayer natin, makita yung pagbabago na ito sa buhay natin dahil tayo ay believer. Sapagkat I can say, I believe in the Lord Jesus Christ on what He has done on Calvary more than 2,000 years ago. Na yung kanyang ginawa, no? Yung kanyang shedding of blood, imagine, namatay siya. His body was crushed, nasira ang kanyang katawan. Ang purpose na ng Panginoon, to shed His blood, to cover our sins. Because the Scripture tells us, without the shedding of blood, there is no forgiveness or remission of sins. So yon, makita sa ating buhay. In Philippians chapter 2, the Apostle Paul says, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you. Siya yung kumikilos. We are to work out, hindi work for. Ligtas ka na eh. Pinili ka na nga ng Diyos eh. Tinawag ka ng Panginoon. You do not work for salvation. But you work out your own salvation. Ibig sabihin, para tayo nag-work out, no? Yun ang ginagawa dito. Ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng para sa inyong kaligtasan sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Nung araw, sinasabi ko yung hashtag, let go and let God sa mga problema. Pero pagdating sa kaligtasan, it is God working. It is God working. Therefore, gawin natin yung dapat gawin. Let's continue to work. Ang buhay Kristiyano ay hindi pagupo lamang. Ito ay aktibong pagsunod. Hindi tayo nagsisikap para maligtas. Kung hindi nagsisikap dahil tayo'y iniligtas na ng ating Diyos na kumikilos din sa atin. We have been given the Holy Spirit. And by His grace, we can continue living a life that is honoring to God. Hindi naman tayo lang yun. Hindi natin kaya eh. Yun ang biyaya ng Diyos sa atin, kagandaan loob ng Diyos. That we have the Holy Spirit to lead and guide us. How about an illustration? A ship does not anchor because it has no captain. A ship anchors, bibigyan ng anchor because the captain knows storms are coming. Likewise, diligence is not fear without faith. Yung ating ginagawa ay hindi takot kung walang pananampalataya. It is faith that takes God seriously. Meron tayong totoong pananampalataya sa ating Diyos, kaya dapat tayong gumawa ng maayos, mabuti, and diligently obeying and doing, hindi dahil tayo ay takot lamang sa ating Diyos. The evidence of practice, ang katibayan ng pamumuhay. Sabi ni Peter, if you practice these qualities, ano yung qualities na ito? Binanggit niya sa 5 to 7, di ba? Ito yung qualities. Faith, virtue, knowledge, self-control, steadfastness, godliness, brotherly affection, and love. Two important words ang makita natin dito. You have to practice and increasing. So not perfection. Hindi naman one day perfect ka na kagad. Hindi. But practice over time. Not a momentary emotion, but a growing pattern na malunong tayong sumunod at ginagawa yung mga bagay na ito at unti-unting nababago. Uso ngayon yung pickleball. Ang dami sa atin, nagpi-pickleball na eh. No? Hindi naman biglaan, magaling ka na. Pagpa-coach ka, akala mo magaling ka na, hindi pa rin. Practice pa din, mga kapatid. Di ba? Alam na natin yun. Unti-unting gumagaling tayo. Sa ating Panginoon, kinakailangan, ganun din. Meron changes makita sa atin, no? Hindi sinasabi ni Pedro na perfecto ka na. Ang sinasabi niya, may direksyon ba ang buhay mo? May paglago ba sa buhay? May pagsasanay ba sa kabanalan? Amen, mga kapatid? Kailangan may pagsasanay sa kabanalan. Unti-unting nababago yung buhay natin towards the time that we will be glorified
with Christ. So Peter's warning, paano kung wala ito sa verse 9? Tingnan yung verse 9. Sabi niya, whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Pag ikaw daw ay nakalimot, actually nakalimot, kung hindi, wala ito, hindi nakikita yung pagbabago na ito, parang nakalimutan mo na nilinis ka na nga, binago ka na nga eh. At masakit yun sapagkat mayroon ka magiging problem. That means you can be religious but still spiritually dull. You can be active and but still be fruitless. You can be emotional but still unchanged. Pag naririnig ko yung Matthew chapter 7 verses 21 to 23, natatakot ako eh. Kasi pwede palang mangyari na meron kang pananampalatay supposedly, and yet hindi ka kilala ng ating Panginoon Kristo, no? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Ano yung point dito? The point is, yung ating kaugnayan sa ating Panginoon ang nagre-resulta ng good works. Hindi yung good works, tapos wala kang kaugnayan sa ating Panginoon. Dapat makita natin yun. In Matthew 7, verse 16 to 17, you will recognize them by their fruits. Makikilala nyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. The fruit of the Spirit is love, joy, and peace, sa Galatians 22 to 23, 5:22 to 23. So, dapat makita natin that as Christians, nagre-result ito ng good works. At yung good works na ito, ang hindi nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Binibigyan lang natin ng emphasis. The promise of stability. If you practice these qualities, you will never fall. Peter does not mean sinless perfection. Believers still stumble. No? Kaya sa 1 John 1:8, ano ba yung sa atin? 1 John 1:8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Kaya binigyan tayo ng 1 John 1:9 eh. Which, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alam ng Panginoon na hindi naman tayo perfect. That there are times we also fall. But we can always come to the Lord and ask forgiveness. So, hindi siya sinless perfection. But again, ano yung mahalaga sa atin? God keeps His true people secure. God keeps them secure by changing them and making them persevere. Iniingatan tayo ng Panginoon eh. No? Iniingatan tayo ng Diyos. O iniingatan ng Diyos ang kanyang mga tupa. Iniingatan niya sila sa pamamagitan ng pagbabago at pagsitsaga. Ibig sabihin yung ating good works, yung ating ginagawa, sabi kanina, binasa natin, ang plano ng Diyos para sa atin yan. At sigurado, mayroong gagawin tayo. Mga gawain na magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Mahalaga ba yung assurance? Bakit mahalaga ang katiyakan ngayon? Because in an unstable world, people cling to identities that shift. Mayroong mga political factions or groups. Online approval ang gusto ng iba. Financial security, or mga achievements. Pero hindi ito nagbibigay ng assurance sa atin. Mas mahalaga yung ating spiritual assurance na tayo nasa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. A Christian anchored in assurance can say, I may lose many things, but I belong to Christ. Therefore, I will not bow down to the world or the world system. Marami kasing temptations ang mundong ito eh.
Punta ka sa cellphone mo. Ang daming mga makikita ka dito. Maraming mga bagay that will tell you ito ang magbibigay ng success. O gusto mong magkapera o sumali ka dito. Mayroong mga online games. Alam niyo online games? Meron ba dito nag-online games? Hindi games lang na ano pa yung mga yung mga COC, ML, yung mga ganyan. Hindi lang 'yon, ha. Yung pwede mong itaya ang gusto mong itaya. Oo, games pa rin 'yon, tawag doon. 'Di ba? Ha? Shuttle? Hindi ko nga alam yung iba no? Pero maraming mga bagay na ganito. Hindi mo na lang alam, madadrag ka doon at pagkatapos, wala na, nakabaon ka na. No? Yan ang ginagawa ng mundo Kasi binibigyan natin halaga, baka makapera ako dyan. Yung pala, ibabaon ka lang. So, ang mahalaga, masabi natin, ang taong may katiyakan sa kaligtasan ay hindi madaling matangay ng maling turo o tukso o yung mga bagay na kinikwento natin ngayon. Di ba? Ang katiyakan, ang armor ng Kristiyano. Kung talaga ikaw ay may kaugnayan sa Kanya at meron kang assurance of your salvation, naniniwala ka, lahat ng ang pinakamalaga sa atin, ang ating Panginoon sa Kristo. Meron tayong haharapin ng mga problema, challenges in life, we always go to Christ. If we will be blessed in life, we will always go back to Christ and praise God. Sapagkat siya nagpapala. At gamitin natin ito para umunlad yung ating gawain sa Panginoon. Ito yung heavenly investment natin Minsan yung iba, sit natin, pinagpala ko ng Panginoon, gastusin ko lahat. Buy everything I need. Buy everything I want. Hindi na need, want na. Pero hindi yun ang purpose ng Panginoon. God blesses us for His purpose, for His glory. Gusto ba natin gamitin tayo ng Panginoon na pagpalain tayo pagkatapos para i-bless din yung ministry? Amen ba? Gusto ba natin yon? Pagpapalain ka ng Diyos para i-bless yung ibang gawain Yun ang pala gusto ng Panginoon. And praise God pag nangyari sa atin yan, if we're experiencing that. Peter's command is not meant to crush yung mga conscience natin. It is meant to wake up sleepy Christians, yung mga natutulog na Kristiyano, and expose yung mga false assurance and then lead them both to Christ. Ang importante kasi, encourage tayo, no? Patuloy tayong paalalahanan ng ating Panginoon. Sabi dito through the scripture, that we should be putting Christ as number one sa buhay natin. Kasi, kung wala tayong bunga, we cannot fake assurance. But rather, we should continue to draw closer to Jesus, to run to Christ. If your life has no direction of repentance, no love for holiness, no hatred for sin, then the most loving thing to say is, do not comfort yourself with a false peace or false assurance. Sabihin natin sa Panginoon ako, kasi tinanggap ko na siya, nag-pray ako noon tinanggap ko na si Kristo. Hindi naman nagbago yung buhay mo Totoo ba yan? We must learn to come to Christ. Sa mga times that we are facing challenges, do not despair. Nandiyan si Kristo Siya ang ating Panginoon. Sinabi niya sa John 6:37, whoever comes to me, I will never cast out. We can always come to Christ. Lumapit ka sa akin, hindi ko kailanman itataboy. So kung wala kang bunga, huwag kang kumapit sa relihiyon. Hindi dahil member ka ng church, okay ka na. Kumapit ka kay nino? Kay Kristo. Lumapit tayo sa Kanya, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Manampalataya tayo. We come, we worship. We honor Him. We put our faith on Him. If we see real growth sa ating buhay, kahit konti-unti lang nababago yung buhay natin, we should learn to thank God.
And keep walking. Pagpatuloy natin yung pagbabago na ito. At itong pagbabago na ito, even sa start ng 1 Peter, sinasabi sa atin, ang kailangan natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Paano mo makikita yung pag-usad mo kung hindi ka naman nag-aaral, nagbabasa man lang? Ang ganda nga ng ating pag-aaral. Wednesday, meron tayong pag-aaral sa James. No? Meron tayong personal devotion na sinishare ng bawat kabahagi sa prayer meeting. Pagdating ng Friday, may book study pa tayo. Ang daming mga reflection dito. And amazing that ang dami nating mga napapag-usapan tungkol sa ating Diyos, no? And yung requirements niya, sabi nga, sa Old Testament. At doon nakikita, habang kami nag-aaral doon, ay nakikita namin yung pagpapala natin. Na sa panahon natin ngayon, nakikita natin yung graciousness, yung kagandahan loob ng Diyos. Kasi yung mga ginagawa natin, Old Testament time, alam nyo mangyayari sa atin? Puro parusa ang ating matatanggap. Kasi hindi ganun yung ating reverential fear, no? Na nakita natin ng Old Testament na pinapakita sa ating pinag-aaralan. Sabi nga, He is a grievous God to those who do not want to honor Him and to praise Him and to worship Him as God, as the true and living God. So, some believers struggle with doubt because they see weakness. But if we see repentance and true desire for God, love for believers, grief over sin, it's not the flesh talking. Ibig sabihin, binabago na tayo ng Diyos. Grace ng Diyos sa atin yan. Unti-unti tayong binabago. At yung paalala sa atin na maganda rito, alam natin kung tayo talagang binago, at we have that assurance of our salvation. Even the Apostle John, sabi niya, I write these things that you may know God, that you have eternal life. Upang malaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. We always take note and remember, no, ang mahalaga, ang katiyakan ay regalo. Ngunit ito ay lumalago sa lupa ng pagsunod. Assurance is a gift, but it grows in the soil of obedience. Obedience to God's word. So, ano yung mga bagay na mahalaga? Sabi ni Peter, the anchor of assurance is not your discipline. The anchor of assurance is Jesus Christ. His finished work, His resurrection, His saving grace. Yun ang anchor ng ating assurance, ng ating Panginoon. Ngayon, meron tayong Lord's Supper. Alalahan natin muli ang kanyang ginawa sa cross. The Almighty God, coming down as man, suffering and dying on the cross. Ano yung purpose niya? To shed His blood to cover our sins. So that people may put faith on Him and on the cross. Hindi siya natiling patay. He rose from the dead on the third day. At ito ay nagbigay ng pag-asa sa atin na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. The evidence that we hold, or truly hold, that anchor is a life that is being transformed. Kung nakikita natin na tayo ay binabago ng ating Panginoon, napakahalaga nun na ito'y ebidensya na nababago na tayo. Kahit maliit lang, no? Meron tayong repentance. Nakikita na natin na tayo ay makasalanan. Nakikita natin na may kakulangan tayo, no, sa ating pagsamba sa ating Diyos. At nakikita natin we would come to the Lord and ask forgiveness. And eventually, binabago natin yung buhay natin. So that our lives will always bring honor and praise to our God. Ang tunay na angkla ng katiyakan ay hindi yung ating pagsisikap. Ang angkla ay si Kristo, ang kanyang ginawa sa cross. Ngunit ang katibayan na tunay kang kumakapit sa Kanya
ay ang buhay na binago niya. Nakita nyo? Sabi ni James, no? I will show you my faith by my works. Kung tunay talaga tayo may pananampalataya, makikita sa ating gawa, makikita sa ating buhay. So, sabi ni Peter, be all the more diligent. Lalo tayong magtiyaga, lalo tayong magsipag, not to earn salvation, but to confirm it. O ba natin? Hindi para bilhin ang ating kaligtasan, kung hindi para ipakita ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Not to pay for grace, but to prove grace has truly come in our lives. Hindi para mag-ipon ng, ano ba yun, merit? Ayun ba, merits, ano? Naalala ko yung sa Bibles ko, may mga merit, demerits, eh. No? Hindi para sa merits, kundi para magbunga ng tunay na pananampalataya. Kaya yun ang sinasabi sa atin dito ni Peter, lalong magsikap kayo. Lalong magsikap kayo. Kasi ito ay patunay na tayo ay tunay, na may kaugnayan kay Kristo at totoong tayo ay pinili ng Diyos at tinawag niya mula sa pagiging makasalanan. We praise God for this, no? Kung tayo ay mayroong desire to honor God sa buhay natin, makita natin that it will come naturally. Kasi kung nandiyan ang banal na Espiritu sa atin, we will continue to be assured that we are in Christ. Totoong may pananampalataya tayo sa Kanya at unti-unting nababago yung buhay natin. Kasi sumusunod tayo, naintindihan natin yung Scripture eh. Nababagong buhay natin at nakakapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Diyos. So tayo po ay manalangin. Father God, salamat po muli sa iyong mga paalala sa amin. Alam namin, Panginoon, kung kami man ay merong maling katiyakan, we ask, O God, for your mercies, na bigyan mo po kami ng tunay na pagsisisi at tunay na pananampalataya, Lord. Kung mahina ang katiyakan namin, our assurance, palakasin mo po ito sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyong mga pangako, O Diyos. Iangkla mo kami, Lord, sa ating Panginoon Kristo, sa aming Panginoon, upang sa mundong ito, Panginoon, hindi kami matinag, O Diyos, that we will continue to be faithful to you because we put our trust in you, O God, our Savior and our Lord, and we will never be moved because you are our anchor. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.